Demanda aabutin? Ano, panahon na tayo ng diktador ngayon? Hindi, matanong ko lang kayo. Ano tayo, magma-martial law? Ano tayo, magiging diktador? Bumalik na ba yung diktador? Ano tayo, communism? O democratic country tayo? Di ba't wala nagbabalita niyan? Sa mga kapwa akong vlog, binibalita nyo mga demanda ng Banateros. Hindi nyo ibalita tong F1 Racing. Balita nyo na lang si Tito Vic and Joey. Mambira kayo. Hindi, asa ng konsensya? Di, Coach Oli, may illegal ba sa ginawa niya? Wala. Pero asa ng konsensya? Presidente, nasa F1 Racing, nakakagutom-gutom dito. And then, nakakapagtaka rito. Bakit kung ano-ano binabalita ng media? Bakit ito wala sa media? Yun eh. Bakit yung kay Bantag wala sa media? Sino? Sino kumokontrol sa media? Sa mainstream media? Yun ang pag-usapan. Let's get straight to the point. Sino kumokontrol sa media? Bakit yung mga importante na dapat binabalita, wala? O kung ibalita man, dadaplisan lang. O kung ibalita man, i-delay. Ano yung pinag-uusapan nyo muna? Anong press release nyo? Anong magandang sabihin sa mga Pilipino? Ay, mga wala kayong yagbulsa. Ito pa, isang balita ng saksi. Tingnan ninyo. Topacio kay Rimulya. Warlords na protector ni Tebes. Pangalanan. O yan ang dapat idiin ng media. So ako sana ma-interview ko si Topacio. Attorney Topacio. Balita ko nasa Spain ka, Attorney Topacio. Ikaw ba ay nanonood ng racing? Baka nanonood ka ng racing dyan. Oh. Ano, bibintang na lang tayo na magbibintang? Oh. Protector ng warlords. Pinoprotektahan si Tebes. Magbibintang tayo na magbibintang. Pag na-interview si Tebes, anong sasabihin nyo? Demanda. Tapos tahimik ang media. Wow. Ano kayo mga Di ba? Kasi gusto nyo, bibirahin nyo sa media, itong mga akusado, pag sumagot, demanda, kaya kayo nadidisbar eh. Mukha kang pera. O sige, demanda mo. Ganito lang, request ko. Kung ididemanda, diretso. Huwag na ang kukuda. Okay? Hindi kasi, alam mo po, ganito yan. Very unfair. Ako po ay hindi abogado. Pero kahit simpleng mamamayan, naiintindihan to. Equal protection of the law. Patas sa batas. Bibirahin ninyo ang akusado. So gusto nyo manahimik sila. Tapos pag sila magkakaboses, galit kayo. Eh di sana, alam nyo nakademanda, eh di sana, huwag nyo nang idaldal sa media. Kaya itong abogado na to na nagsasabi, dahil siguro gustong makisawsaw, dahil hindi natin malaman kung ginawa siya talagang official na tagapagsalita ng hindi naman siya pinagsasalita ng kampo ni Percy Lapid. Hindi naman siya pinagsasalita. Official spokesperson daw siya, di umano. Kasi hindi siya pinagsasalita. Sasalita doon sa vlog niya, wala namang nanonood. O kaya ngayon, sausaw siya ngayon sa Banateros, ididemanda raw. Tapos humihingi ng tulong sa pagtakbo niyang bilang senador. Ang bihira ka naman, animal ka. Tatakbo ka senador. Nabuang hindi ko alam kung may tama sa utak yun. Ano ka? Kinikikila mo yung mga mo? Hihingi ka pang suporta sa Senado? Ididemanda mo tapos tulungan ninyo ako, kontakin nyo ako. Hihingi ka? Tapos ako hihingi ka ng pang senador mo. Ang bira ka I mean, be realistic man. Yung sikat nga si Banat Bay, ayaw tumakbo. Ikaw pa. Wala nga nanonood ng vlog mo, tatakbo ka senador. Ano ka ng teteng mo? Huwag nyo po babanggitin, please lang yung pangalan kasi nga gusto lang sumikat noon. Ha? Walang nanonood doon. Ako, isa lang sasabihin ko, karapatan mo magdemanda. Karapatan mo yan. At karapatan namin, ipagtanggol ang aming sarili. Pero sana, kung magdidemanda ka, shut up and just do it. Okay? Para hindi ka nadidisbar. Daldal mo kasi. Yung huli mong disbar, kadaldalan mo eh. Sa ethics yun di ba? Baka wala kang ethics. Hindi, isipin mo, hindi naman diniscuss dito about Percy Lapid Okay? Yung interview namin kay Bantag ay nakafocus po doon sa mga pinag-uusapan sa Senado. Siyempre, tinuturo siya nila Katapang, siya ang may kagagawan, yung panahon niya, di ba? So, siya, binira sa Senado. Pinagtuturo nila Katapang doon. Tapos ayaw niyong magsasalita. Pagka nagkaroon ng salita, anong sasabihin niyo? Magdedemanda kayo. Ano ba tayo? Ulitin ko yung tanong. Diktador na ba tayo?
Kung ayaw niyong pinag-uusapan ng isang tao, huwag niyo na pong idamay sa mga diskusyon niyo. Kung may galit kayo, idemanda niyo. Ngayon, pag sumagot, huwag kayong galit. Ibibirahin niyo sa media, bibilahin niyo sa Senado. Tapos pag sasagot, galit kayo. Oh, ano kayo? E di double standard. Ano kayo? E di diktador. Ganun kasimple yun. Oh, di kung ayaw nyo walang boses, gusto nyo, tadtarin nyo ng demanda si Bantag. Okay lang. Doon siya sasagot. Pero pag biniran nyo sa media, abay siyempre, may karapatan naman yung tao sumagot sa media. Huwag kayong diktador, ginagaya nyo yung leader ninyo eh. Pag nagsasalita, galit. Eh wala na nga nagsasalita. Yung F1 racing, wala. Wala nagbabalita. Katulad nito. Basta bibirahin. Protector ng warlords. Mga warlords, protector ni Tebes. Ganon. So siya, binira sa media. As ayaw sumagot. Hindi siya pwedeng sumagot. O kung protectors, mga media, mga warlords, pinoprotektahan si Tebes. At kung yan ay bawal, idemanda nyo ulit. Pero syempre, sa media nyo binanatan. Dapat sumagot din siya sa media. Pag sumagot siya sa media, galit kayo. Yung mga punyemas, ano kayo? Para kayong mga asawang diktador. Bubungangaan nyo yung asawa ninyo. Pag sumagot, galit kayo. Bunganga kayo eh. Sino dito nakaka-relate sa akin? Yung may mga bunganga, parang Armalite ang bunganga ng jowa or ng asawa. Pag sinagot, galit. Ay lintik ka. Itigil mo yung bunganga mo. Tinitira si Tebes eh. Halimbawa, ma-interview ko si Tebes, galit kayo. Ma-interview namin si Topacio, galit kayo. Eh, kayo na lang magsasalita sa media. Pag ayaw nyo ilabas ng media, kontrolado nyo, asa na yung F1? Sige, tama, may martial law ba? Ay, pambira itong mga animal. Eh, di ba? Simple. Simpleng-simple. Ulitin ko, kung sa tingin nyo, mali yun, sige, karapatan nyo yan. Demanda nyo. Then shut up. Then doon tayo mag-uusap. Pero pag tumira ka sa media, expect may titira sa'yo din. Binanatan si Bantag, pinagtuturo si Bantag. Binabanatan si Tebes sa media. Tapos gusto nyo, tahimik. Anong tingin nyo sa amin, bata? Psst! Sit! Ganon. Quiet. Ginagawa mo kaming bata. Buti nga kung bata, baka aso gusto nyong gawin sa amin. Psst! I speak, you don't speak. Don't speak. Tingnan mo kaya po, nadidisbar ka eh. Ako naguguluhan na talaga sa mga abogado. Ano ba kayong mga abogado? Vlogger o abogado? Hindi ko po nilalahat. May mga abogado magagaling. Pero yung mga bobo abogado, kaya kayo nadidisbar. Anong gagawin nyo? Disbar. Kuyakoy. Alam mo, pinabababa nyo. Ito lang ha. Pinabababa nyo ang imahe ng mga abogado. Totoo. Psst, gising. Tatakbo ka pang Senado. Eto ba, hindi ko alam kung may tama sa utak o wala eh. Ay, tatakbo ka pang Senado? Yung isa naman, tira ng tira sa senador. Anong nangyayari sa abogado natin? Alam mo, pinabababa nyo ang imahe ng abogado. And still, even yung imahe ng vlogging, pinabababa nyo. Kasi hindi kayo nakafocus sa usaping Pilipinas. Nakafocus kayo sa pagtira sa kaiba. Ako hindi ko ginagawa to. Kaya lang kailangan ko sumagot eh. Dahil involved eh. Pero after nito, hindi ako nakafocus. Hindi ako yung tao gagawa ng kita dahil gagawin kong content ang vlogger. Hindi katulad nung iba, wala na silang alam na content kung hindi si Banatbay. Ang nasa thumbnail, si Banatbay. Ang nasa thumbnail, si Tulpo. Hindi ko gagawin content yung ibang vlogger. Hindi ko pagkakakitaan yan kasi wala naman yung koneksyon sa pang-araw-araw na buhay ng Pilipinas. Ngayon lang po ito tapos na. Kasi hindi lumalabas yung balita. Yan lang po yan. Hindi lumalabas. Saan na yung addict sa F1? Addict sa F1. Ulitin ko pa. O, sige, magdemanda. O, ulitin ko, ano ba ibig sabihin ng addict? Kahit alam na mali, paulit-ulit. Nagiging habit na nila. O, di ba? Kanya-kanyang addict lang tayo. Yung iba, addict sa Shopee. Addict sa ride, addict sa gym, addict sa mang-inasal. May mga ganun eh. Pero ito, kakaiba yung addict nito. May bagahe. Hindi, bakit may bagahe, Coach Oli? Siyempre, manunod ka ng F1 sa ibang bansa, hindi may bagahe ka. Di ba? Asan ang konsensya mo, Marcos? Nagugutom ang Pilipinas, hindi mo masolusyonan ang problema sa bigas. Andiyan ka nanonood ng karera. Diyan ka nag-celebrate ng birthday mo. Ang gastos ng birthday mo, meron pa kayong paputok dyan. Okay lang yan, walang masama kung ikaw ay ordinary citizen. Pero bilang presidente, come on, Marcos, you can do better than that. Huwag mong lokohin, nadaan sa ano? Nadaan lang sa F1?
Twice? Nanood ka dati, may meeting kayo na may F1. Ngayon may meeting kayo, may F1 ulit. Susunod na meeting mo sa Singapore, may F1 ulit. Anong tawag sa'yo? Adik. Huwag na tayong maglokohan. Adik. Adik sa F1. Sana po, ito po ay again, suportahan po natin. Kasi medyo iba na po ang tono ng kalagayan ng Pilipinas. Ibang-iba po. Dati, nasa panig natin ang media. Pagka may kalokohan, alam natin na ang media ay nasa likod natin. I'm talking about mainstream. Ngayon, wala. Walang balita. Kaya nga siningi ko, suportahan nyo Banateros Brothers, Banat Bay, ako, tsaka si Boss Dada TV, tsaka yung iba pa, na talaga namang buhay ang itinataya. I mean, this is not a joke yung ipinaglalaban natin. Buhay ang itinataya, demanda ang tinataya. So, wag nyo pong kakalimutan para sa Senador, Coach Oli po. Joke po yun, joke. Hindi ako nabuang, hindi ako yung parang abogado. Wala sa ano bang tawag sa tao na nabubuhay na wala sa realidad? Buang, di ba? Buang. Hindi po tayo tatakbo. Ano lang, sabi nga, matatapos din to. Maximum 6 years. Let's do our best na kung umabot man ng 6 years or hindi, ma-minimize natin yung pagsipsip ng dugo ng mga Pilipino. Kasi baka walang matira after 6 years. Na kahit na halimbawa kasing galing pa ni PRRD ang maging Pangulo sa 2028 dahil ubos na ang kaba ng bayan, wala na po. SMNI, wala na. Madali lang malaman. Yung mga importanteng bagay na balita at hindi na ilalabas, halimbawa itong F1, yung kay Bantag, etc. Sinong makikinabang? Chances are, yan ang may control sa media. Wala eh. Kaya subaybayan po natin, kung ano mangyayari. But syempre, may karapatan ng bawat isa. Ito lang, sinasabi namin yung karapatan namin. Kasi kung lagi nyo susupilin ang boses ng social media, tahimik na nga ang mainstream, bubusalan nyo pa ang social media. Yung ibang kasamahan namin sa social media, nakisawsaw na dyan, pumanig na sa inyo. Dahil pag ikaw ay oposisyon, walang kita. Hindi, totoo lang, wala pong kita. Kaya yung iba, pumapanig na sa nakapwesto. Kasi andun ang views, andun lahat. Wala ka pang demanda, wala ka pang takot sa maglakad sa kalsada, you're safe. So, kakaunti na nga po. Yung iba pa, nakasamahan natin na may paninindigan sana, nalipat naman sa pag-vlogging ng Tito Vic and Joey. Yan ang focus nila kasi doon malakas eh. So, yung mga tunay nakikipaglaban, pakisuportahan. Anyway, hindi ko naman sinasabing sa super chat lang, i-share niyo, mag-like kayo, mag-subscribe kayo. Pampalakas na loob. Sabi nga ni Bantag, ito sa live namin, sa video namin na interview kay Bantag, nababasa niya yung komento galing sa kanya mismo. Nakakapagpalakas ng loob niya. Kasi po, mahirap lumaban sa agos. Ako ay naniniwala, kadalasan, hindi naman lagi kadalasan, pag ikaw ay sumabay sa agos, kadalasan, chances are, mali ka. Kadalasan, ang sumuwag sa agos, yan ang tama. Kaya lang, mahirap. Kaya nga, kailangan namin kayo pampalakas ng loob. Kailangan kayo ng mga wala sa ginagawa ng maganda sa hustisya, sila Bantag, sila Tebes. Kasi you judge. Dinadakdakan sila sa media, sila hindi pwedeng sumagot. So sa inyo na lang, kung susuportahan nyo po, Bantag for Senator, follow po kayo sa page natin, Bantag for Senator. Nagbabasa po si DJ Bantag doon. Joel, maraming salamat po sa pag-sponsor ng live ko at sa kusang loob na binigay mo. Thank you, Joel. Ipipin ko po yung Bantag for Senator na FB page. Kung kayo naman ay nasa Facebook, pakitingnan nyo po, Bantag for Senator. Follow po kayo dyan. Again, Joel, thank you. Patuloy tayong magbantay. Magsama-sama po tayo. Hindi po namin kaya lahat. Sana po magsama-sama tayo. Bagamat tayo ay sa tingin ko ay kakaunti, may traction na po. Tayo po ay dumadami na. Tayo pong may paninindigan. Tayo pong hindi nadadaan sa insimada. Kayo manunood. Kayo talaga. Kayo po talaga ang bida rito. Samahan nyo kaming magbantay. Kasi iba na po eh. Alam kong iba sa mga kasamahan ko ay nafe-feel. Kaya nga nawala na sila eh. Na-feel nila yung pressure. They cannot stand the pressure. Karamihan, they crack under pressure. But you will see the real strong, the real leaders, they don't crack under pressure. So kayo po yun. Maraming salamat. Bantayan po natin ito. Kasi hindi ito biro. Really, hindi ito biro.